Nagsimula ang pelikula sa isang bahay ampunan sa liblib na lugar ng New York. Doon ay may isang 11 taong gulang na bata na naiiba sa karamihan. Mayroon siyang katangian na halos musika ang pandinig niya sa lahat ng mga tunog. Maging ito ay tunog galing sa kalikasan o ingay na nagmumula sa kapaligiran. Hindi katulad ng ibang mga bata na umaasa na may darating na aampon sa kanila, si Evan Collins ay umaasa pa rin na makikita niya balang araw ang tunay niyang mga magulang. Iyon ang dahilan kaya siya binubuli ng mas nakakatandang mga bata doon. Sinasabi nilang isa lamang siyang putok sa buho at kahit kailanman, hindi na niya makikita ang mga magulang niya. Sumasagot lamang si Evan na sa pamamagitan ng musika ay maririnig siya ng kanyang mga magulang. Isang araw ay ipinatawag ng social worker si Evan, tinanong kung ilang taon na siyang namalagi sa bahay ampunan. Sumagot ang bata na 11 taon, 4 na buwan at 10 araw na. Tumanggi din si Evan sa sinabi ng social worker na may gustong umampon sa kanya. Sagot lang niya na hihintayin at magkikita sila ng kanyang mga magulang sa tamang panahon. Walang magawa ang social worker kundi ibinigay na lamang kay Evan ang kanyang calling card. Ibinilin na kung gustuhin na niyang magpaampon ay tatawagan lang siya. Baon ang lakas ng loob at pag-asa ay tumakas si Evan sa bahay ampunan. Determinado na mahahanap niya ang kanyang mga magulang. Nagtungo siya sa kabihasnan ng New York at nagpagala-gala. Tulad ng isang ibon na nakawala sa hawla, masaya siya sa nararanasan na kalayaan at namamangha sa mga nakikita sa syudad. Sinubukan niyang kontakin si Michael na social worker pero, dahil sa hindi niya mahintay na dumating, nagliwaliw sa lansangan ng lungsod si Evan. Dumating naman si Michael pero hindi na niya nadatnan pa ang bata, sa isip niya, alam niyang tumakas si Evan sa bahay ampunan. Umagaw pansin kay Evan ang isang kabataan na si Vandrick na kumakanta sa park. Kinaibigan niya at dahil sa wala na din mauuwian, isinama siya ni Vandrick sa kanilang hideout. Nakilala ni Evan ang mga kasamahan ni Vandrick na mga magugulong mga bata. Natuwa si Evan dahil puro mga mahihilig sa musika at mga instrumentong pangmusika ang kanya-kanyang hawak ang mga bata. Napagtanto ni Evan na ang mga bata ay kinakasangkapan lamang ng kanilang pinunong si Wizard. Inuutusan niya sila na tumugtog sa mga kalsada ng lungsod at lahat ng kanilang mga kinikita ay napupunta sa kanya. Nagtapat si Evan kay Wizard na tumakas siya sa bahay ampunan para hanapin ang kanyang mga magulang. Pinagbigyan naman siya ni Wizard na makitulog lang ng isang gabi at aalis kinabukasan. Kinaumagahan, nagising sina Wizard at ang mga bata dahil sa tugtog ng naiibang musika. Namangha sila nang marinig ang kaaya-ayang musika ay galing sa pagpipitik ni Evan ng gitara. Pakiramdam nila ay idinuduyan sila sa ulap ng kaligayahan. Para kay Wizard, malaking pera ang ibig sabihin ng mga musikang iyon. Dahil doon, kinupkop na niya ang bata at kinalimutan ang balak na palayasin. Nagseselos si Vandrick kay Evan dahil siya na ang paborito ni Wizard. Siya na ang pinakamalakas kumita sa lahat ng mga bata na alaga niya. Ikinaaaliw ng mga tao ang naiibang pagtugtog ni Evan pag siya ang nagtatanghal sa park na dati ay pwesto ni Vandrick. Nagalit at pinunit ni Wizard nang makita ang poster ni Evan na nakapaskil sa poste. Sinasabing nawawala ang bata at siya ay hinahanap, na taon pa na pinagtanungan sila ni Michael na siya ang naghahanap kay Evan. Sinabi lang ni Wizard na wala silang nakikitang anino ng batang nawawala. Malinaw na ayaw lang talaga niya na mabalik sa kanyang pinanggalingan si Evan. Kabawasan sa kanyang kita kapag nahanap nila ang bata. Para mas mahirap mahanap, pinalitan ni Wizard ang pangalan ni Evan Collins at naging August Rush. Nakuha niya lang ang pangalang iyon na nakatatak sa isang truck na dumaan sa harapan nila. Nagsagawa ng raid ang Departamento ng Social Work at ang kapulisan para sa mga batang lansangan. Isa ang hideout ni na Wizard sa sinalakay, kanya-kanyang nagsitakbuhan ang mga bata. Bago sila magkahiwa-hiwalay, sinabihan ni Wizard si Evan na anuman ang mangyari, hinding-hindi niya sasabihin ang tunay niyang pangalan, dahil kapag nangyari yun, ibabalik siya sa bahay ampunan na pinanggalingan niya na ayaw din ni Evan na mangyari. Natakasan ni Evan ang pulis na tumubi sa kanya at napadpad sa isang simbahan. 11 taon ang nakalilipas sa Central Park ng New York, kasalukuyang tumutugtog si Layla ng cello para sa isang pagtatanghal. Sa kabilang dako din ng park, tumutugtog naman ang banda ni na Luis na kasali din sa programa. Pagkatapos ng kani-kanilang pagtatanghal, naisipan ni Layla na magmuni-muni sa park.
Tinawag pansin siya ni Luis na kasalukuyang abala sa pagbibilang ng mga bituin. Nagkakilala ang dalawa hanggang sa magkapalagay ang loob. Saksi ang kadiliman ng gabi ng sukati ni Luis kung gaano kalalim ang balon ni Leila. Tanghali na ay tulog pa ang dalawa, nagising lamang sila nang kuhanan sila ng litrato at buhusan ng tubig ng mga kasama ni Luis. Dali-daling umalis si Leila pero sinabihan siya ni Luis na magkikita sila kinabukasan sa gitna ng park. Gusto ni Leila na makipagkita kay Luis pero pinigilan siya ng kanyang ama, pilit siyang pinasakay sa sasakyan pabalik sa kanilang syudad habang nakatanaw lamang sa hindi kalayuan ang walang magawang binata. Dinibdib ng dalawang musikero ang kanilang paghihiwalay. Nawala ng gana si Leila na tumugtog pa, hindi mawala sa kanyang isip si Luis. Ganun din naman ang lalaki, binitawan na din niya ang kanilang banda dahil nawala na din ang kanyang konsentrasyon. Ilang beses silang nagpupunta sa gitna ng park at nagbabaka sakali na madatnan ng isa't isa pero pinagdamutan lamang sila ng panahon. Desidido si Leila na makita si Luis dahil nagbunga ang kanilang pag-iibigan pero sadyang malupit ang tiyempo at hindi sila pinagtatagpo. Naging ugat ng pag-aaway nina Leila at ng kanyang ama ang kanyang pagbubuntis. Sa araw ng panganganak ni Leila, lalo pa siyang nalungkot sa ibinalita ng kanyang ama na namatay ang bata. Sa paglipas ng panahon, kinalimutan na ni Leila ang musika at naging abala bilang maestra ng mga bata. Kahit si Luis ay nag-iba na rin ng karera, isa na siyang empleyado ng punerarya. Kinukumbinsi ng dating kasama sa musika na bumalik si Leila para magtanghal muli sa Central Park ng New York, at ubiliman ay pumayag din ang dalaga. Habang inaayos ni Luis ang kanyang mga gamit, nakita niya ang litrato nila noon ni Leila, bigla niya siyang naalala at nagising ang pagmamahal sa babae. Nabuhayan siya ng pag-asa na makikita pa si Leila nang mabasa pa sa pahayagan na magtatanghal sila muli sa New York. Hinanap ni Luis ang kanyang mga kasama sa banda at muling binuo ang grupo. Isang araw, nakatanggap ng tawag si Leila mula sa ospital. Dali-dali siyang nagpunta para lamang madatnan ng kanyang ama na naghihingalo. Sinabi ng ama na inilipat na niya sa kanyang pangalan ang lahat ng kanilang kayamanan. Humingi na rin siya ng kapatawaran kay Leila dahil hindi totoong namatay ang kanyang anak. Ipinaampun niya ang bata dahil ayaw niyang masira ang kinabukasan ni Leila. Bata pa siya para sumuong sa buhay may asawa, ang problema, hindi rin niya alam kung sino ang umampun sa bata. Nagpunta si Leila sa kagawaran ng social work, naguluhan ng mga social worker dahil hindi nila alam kung paano simulan ang paghahanap. Ang impormasyon lamang ni Leila ay ang araw ng kapanganakan ng kanyang anak. Sadyang maliit lamang ang mundo, nakita ni Leila si Michael na siya namang tumulong sa kanya. Napagtanto ni Michael na si Evan Collins na tumakas sa bahay ampunan ang anak ni Leila. Samantala, hinahanap na ni Luis si Leila, wala siyang kaalam-alam na nagkaanak siya sa babae. Nagpupunta pa rin siya sa Central Park at umaasang magkita sila ng babae. Sa kabilang dako, pumasok si Evan sa simbahan, muli ay sumaya siya nang marinig ang kanta ng mga choir doon. Kinaibigan niya ang isang batang babae na may embro sa choir. Sa kanyang pamamalagi sa loob ng simbahan, nakabuo si Evan ng musika na galing sa iba't ibang klase ng tunog. Ito ay mula sa ingay ng mga sasakyan, ingay ng mga taong naglalaro, ingay ng kalikasan at kung ano-ano pang naririnig niya. Nang kanya etong tugtugin, namangha ang batang babae at ang pari ng simbahan. Ang kanilang pakiramdam ay isang anghel si Evan na tumitipan ng musika. Sinubukan nilang ibalik si Evan sa kung saan man nanggaling pero wala silang mahanap na record na nagngangalang August Rush na siyang pakilala niya sa mga taong simbahan. Dahil sa angkin niyang talino sa musika, ipinasok siya ng pari sa espesyal na paaralan ng mga musikero. Kahit ang mga guro nila ay namamangha sa kakaibang kakayahan ni Evan sa pagbuo ng mga nota. Sinabi nilang siya lamang ang bukod-tanging bata na nakasama sa prestisyosong eskwelahan. Napagkaisahan din nilang ituro ni Evan o August Rush ang kanyang nabuong musika sa kanyang mga kaklase. Iyon ang kanilang tutugtugin sa gabi ng pagtatanghal sa Central Park. Habang nagtuturo si Evan, dumating si Wizard na nakalaya na sa kulungan at sinabing kinukuha niya ang bata na anak niya. Tatanggi sana si Evans na sumama pero binulungan siya ni Wizard na isusumbong siya sa bahay ampunan. Ayaw mangyari yun ng bata dahil mawawalan siya ng pagkakataon na makita ang kanyang mga magulang. Nanghihinayang ang buong klase sa pag-alis ni Evan pero wala silang magawa. Sa takot, umamin din ng bata na tatay nga niya si Wizard. Bumalik muli sa park si Evans para kumanta at libangin ang mga tao doon.
Wala siyang malay na tinatawagan ni Wizard ang isang sindikato para siya ay ibenta. Mula kung saan, dumating si Luis sa park na nagbabaka sakali na makita si Layla. Napansin niya ang gitara ni Evans at bilang mga musikero, ang ganoong mga bagay ay parang kape at pandesal na masarap pinagsasaluhan. Matapos magkakilanlan, nagpakitang gilas ang dalawa sa pagtugtog ng gitara. Wala sa kanilang hinagap na sila ay mag-ama, samantala, muling nag-igsayo si Layla ng instrumentong cello bilang paghahanda sa kanyang pagtatanghal sa Central Park. Magulo man ang isip niya dahil sa hindi pa natatagpuan ang kanyang anak, alam niyang makikialam ang tadhana para sila ay magkikita sa tamang panahon. Sa gabi ng pagtatanghal, ibinuhos ni Layla ang kanyang kagalingan sa pagtugtog ng kanyang cello. Umani iyon ng papuri sa mga nakakarinig at nanunood sa kanya. Samantala, natapos din ni Luis na matagumpay ang kanilang konsyerto at paalis na sa lugar. Alam niyang malabo na ang tsansa na magkikita pa sila ni Layla. Sa daan ay nakita nito ang pahayagang magtatanghal sina Layla at ang batang si August Rush na nakilala niya sa park. Sa bugso ng damdamin, dali-daling tumakbo si Luis papunta sa puok ng pagtatanghal. Pasakay na sina Wizard, Vandrek at Evans sa train para salubungin ang bibili sa batang music hero. Pero, nakapag-isip na si Evans na hindi na siya papagamit pa kay Wizard. Sinabi niyang hindi na siya sasama at kanyang hahanapin ang mga salarin kung bakit siya naging tao. Ayaw siyang payagan ni Wizard pero pinalo siya ni Vandrek para bigyang pagkakataon na makatakbo si Evans. Nakaalis na sa entablado si Layla nang magtanghal naman ang grupo ni Evans. Malungkot ang grupo dahil wala ang kanilang batang maestro na siya ding bumuo ng musikang kanilang itatanghal. Ang kanilang kalungkutan ay napalitan ng kasiyahan nang biglang lumitaw si Evans. May kung anong nagising kay Layla na nakalayo na sa park nang marinig ang naiibang musikang nanggagaling sa gitna ng park. Bumalik siya palapit sa entablado nang mamukhaan ang konduktor ng musika ay walang iba kundi ang kanyang anak. Palapit din naman kay Layla si Luis na sa loob-loob ay kagalakan ang nararamdaman dahil sa wakas ay kanyang natagpuan ang babaeng kabiyak ng kanyang puso. Nagulat man si Layla nang makita ang lalaking pangahas na humawak sa kanyang kamay, walang pagsidlan ang kanyang kaligayahan nang mapagtanto niyang ang kanyang buhay na binuo ng musika, pinaghiwalay ng musika ay muling nabuo dahil sa musika, nagtatapos ang pelikula na magkahawak kamay sina Luis at Layla na masayang pinapanood si Evans, ang kanilang anak.